At dahil nabanggit nyo na nga si Roque, mga bossing, sige, ito na, si Roque na ho, ang ipasok natin, mga kababayan. Ako po, si Roque, talagang, ako masasabi ko talagang napasubo na talaga tong si Roque. Hindi na nakaalis sa kanyang sitwasyon. O ngayon madami pong tumatawag kay Roque. Biruin nyo naman, nung isang araw ang ating vice presidente, hindi po kasama si Roque sa magtatanggol sa dating Pangulong Duterte. Bakit daw ho? Andyan na pala si Chi. Dahil daw ho, ayaw nila nung magulo ang utak at merong sariling agenda. Di ba? Kasi naman si Roque nagpahalata agad Pagkadating pa lang doon, asylum, mag-hain ako ng asylum. Ikaw, syempre, bilang anak, ang gusto mo, pumokus yung magtatanggol doon sa iyong tatay. Di ba? Siguro, iniisip na din po ng vice-presidente, nako, kapag etong si Akla, wag kasi kayong magkomento ng Akla dyan. No, hindi si Roque. Hindi ba din yun? Lalaking-lalaki yun. At ngayon nga, ayun, nag-apply ng asylum. No, huwag kayo nagko-komento ng Akla, nababasa ko Ayaw nung kampo ni Inday Sara Duterte na ganun, no. Siyempre, habang linilitis ang dating Pangulong Duterte, malay ba nila kung ang inaasikaso at puro inaasikaso ni Roque yung kanyang asylum. Hindi na napag-aaralan yung kaso ng dating Pangulo. Di ba? Baka maging kawawa lalo ang dating Pangulo noon. Di ba? Kapag kayo mga ganyan, mga bossing, hindi naman, magaling ako na abogado. Kailangan pa din po may mga pag-aaral yan. No? Kailangan yung utak mo nakapokus dyan. Sabi nung mga naghahanap na kay Roque, no? There's no place for him. Diyan, ayaw ka ni BP Sara nakasama doon sa magtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Dahil baka ang iniisip mo sarili mo lang. No? At idinadahilan mo, kaya ka kailangan magstay dyan dahil ikaw ang magtatanggol sa dating Pangulong Duterte. Kaya lang may dinadahilan si Roque. Nakapag-apply na ako, hindi na ako pwedeng mapauwi agad-agad. Kaso mga kababayan, yung kaso niya naman mukhang madali lang harapin ng Netherlands po Unang-una, ipakita mo sa amin na may banta ang buhay mo kaya ayaw mong bumalik sa Pilipinas. Ipakita mo sa amin na talagang pinupolitika ka lang. Kaso ho, mga bossing, kagaya na lang po niyan. Di ba? Yung ICC. Pinapanood po nila yung mga Congress natin, pinapanood po nila yung mga Senate hearings po natin, mga kababayan. At makakatulong yung kay Roque para hindi makakuha ng asylum. Alam niyo ho ba, ultimo ho nga ho pagkuha ng US visa. Inaalam dun kunyari ako, Mark Ramos, may doon, may tatalaan ka, may susulatan ka. Mark Ramos, ano pa yung ibang mga bagay o yung ibang mga paraan namin para makilala ka namin maigi. Ganon, tinagalog ko lang ho, kagaya ng social media, meron ka bang Facebook, meron ka bang Twitter, meron ka bang ganito, meron kang YouTube, etc., mga kababayan. Pag mga bossing, syempre, humihingi ng asylum yan social media time na ngayon. Titingnan yun. Makikita dun. Hinihingi lang pala yung dokumento kay Roque. Para patunayan niya, hindi siya kasama doon sa illegal na gawain ng Pogo. Yun lang naman pala ang dahilan kung bakit lumabas ng Pilipinas itong si Roque baka isend na ho yan agad-agad sa Pilipinas. Diba? Sabi ni Cesar De Vera, lagi ko pong inuuna ang pagpindot ng subscribe nyo at like pag lagi po ako nanonood sa vlog nyo. More welcome to your channel. Sabi ni Cesar De Vera. Salamat po. No? Pag nailabas yung warrant, for sure, direct yan sa Interpol from Netherlands. Isa pa yan sa kakaharapin ni Roque. Mga bossing, no? Dahil
may nakasampa na kaso o merong isinampa na kaso kay Roque at yun, pag umakyat sa korte, mga kababayan, malamang po sa alamang, yun na po ang pwedeng kumonekta ang Pilipinas sa Interpol, no? At yan po, mga kababayan, panigurado, tutuganan po ng Interpol dahil po nung sila nakiusap sa atin para po kay dating Pangulong Duterte at eto ngayon, kakaharapin ni Bato de la Rosa, nakikipagtulungan po ang Pilipinas. Panigurado po ako, 100% makikipagtulungan po ang ano niyan, ang Interpol din po dito kay Roque. Kung sakali, ano? There's no place po, sabi ni ni Congressman Sia Alonto Adjong, no? There's no place for him. Oh. There's no place like home. O, di ba nga, Roque? Sayang naman yung bahay mo doon sa doon sa Benguet. Di ba? Ang ganda-ganda pa naman. Nakita ko yung video ni Roque, namimitas ng bulaklak po. Kumakat ng ganun. May parang palantik na ganun. Hindi kasi kapag puputol ka ng mga bulaklak, kailangan merong merong tawag, merong basta may lantik siyang gano'n. Putol ka. Diba? Sayang naman yung mga bahay. Uwian mo, Roque. Oh. So come home and face the charges. Where would you go if The Hague or Netherlands refuse your appeal to asylum? Malamang hahanap ng ibang lugar na naman yan. I think sabi naman ni Paulo Ortega, mga kababayan, I think he should come home and face the music. Oo, yan lang ang magiging yan lang ang magiging solusyon ni Roque. Hindi po yung yung sa asylum. Dahil ngayon, mga kababayan, mabigat na yan, hiling yan, yung asylum. Talagang hahalukayin po lahat kung ano ang dapat nilang malaman kay Roque. Di ho ba, Ma'am Aba? O sabi, I pray, di pumasa yung asylum. Malabo naman ho no? Makikita ho yan at malalaman ang katotohanan na hinihingi lang yung dokumento at para mapatunayan ni Roque na wala siyang kinalaman doon sa Pogo. Tapos makikita ba, ano pa ba? Bakit ba nila sinasabi na link ka sa Pogo? Diyan na uusbong yung, kasi merong mga dokumento si A.R. de la Serna at si Roque na nakita sa loob ng Pogo. O di ba? Merong mga bank accounts na nando sa loob ng Pogo. At ang pinakahuli doon nga sa PH2 na bahay sa Benguet, mga kababayan, may nakitang Chinese, na arestong Chinese, no? Na related din daw po sa Pogo. O di ba? Malamang sa alamang yung asylum na hinihingi ni Roque, baka malabo yan na pagbigyan. I think he should come home and face the music. Marami pong katanungan na naiwan nung umalis po siya, especially nung nasa Quadcom tayo. Ang yabang ni Roque noon, talagang pagharap niya, parang tipo bang, lagot kayo sa akin, Quadcom. Hindi niyo ako kayang paikot-ikutin. Nung dumating na po sa punto, naghahanapan na po ng dokumento, mga kababayan, ayun. Kinabukasan o yung sumunod na mga pagdinig hindi na nagparamdam si Roque. Meron nga po siyang contempt order from the House. O yaan lang po, no? Kung bakit nasasabi natin na si Roque po ay wanted ay dahil lang po diyan sa contempt order ng House, mga kababayan. Okay? Hindi pa po, lilinawin ko hindi pa po wanted sa batas si Roque. Tampino TV, shout out sa iyo. Wanted pa lang po siya sa Kongreso, mga kababayan. Pero kapag siya ay nakuha na ilagay sa kustodiya ng Kongreso, masarap po dun. May aircon dun, Hindi yung talagang parang selda yun. Hindi ho yun parang parang yung madami hong mga nakataple. Baka pag madami nakatopless doon, tuwan-tuwa po si Roque, mga kababayan. Pero hindi po ganun yung sa Congress. Di ba? Yung sa Congress po, may aircon. Baka may TV pa nga doon Di ba? Nag-iisa lang siya.
maayos yung pagkain. Ngunit ang pangamba nitong si Roque, yung isinampa sa kanyang kaso, 'pag umakyat po sa korte mga kababayan, ay malamang sasabihin kakatukin si Roque do'n sa ano, sa Congress. "Roque, o lipat ka na." "Saan po? Bakit po?" "Lilipat ka na do'n sa madaming naka-topless." Oh, 'di ba? Baka maano, mahilig ho yata si Attorney Harry Roque magpa-topless, eh, kagaya nung kay Ronnie Yang, eh. "Lilipat ka na doon sa madaming topless." Saan ba yun? Sa Oblo na yun. Oh, 'di ho ba? Dun hindi naman sila maaano, hindi naman sila malulungkot mga kababayan. Dahil yung mga preso po dun 'no, eh, habang sila ay nakapiit madami pong pinagkakaabalahan. Nandiyaan po yung paglilinis, oh, lilinisin nila yung kanilang selda. Oh, may sports din po dun 'no. Eh, kapagka yung mga tubo dun kinakalawang na lilinisin din po nila, mga bossing. 'Di ba? Oh, sabihin niyo na naman anong tubo 'yun? Yung tubo nga ng lababo sa ilalim siyempre kinakalawang 'yun, tubig ang dumadaan dun. Iis-isin nila 'yun, oh, para matanggal yung kalawang, 'di ba? Oh, linisin natin 'tong tubo na 'to, 'di ba? Eh, kaya hindi mababagot si Roque kung sakali man. Sabi ni Just Vincent, "Kawawa ang wet packs." Hoy, ano yung kinokomento mo? O basahin niyo na lang po, hindi ko na babasahin. Ito si Just Vincent na parko, oh. Anyway, iwanan na ho natin 'tong si Roque, mga kababayan.